Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa ating po pagpapatuloy, batiin muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre batiin din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat at maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po. At syempre binabati din po natin maging ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At syempre sa mga kababayan ho natin sa buong Negros Oriental. Especially binabati ho natin na magandang umaga si Mayor Janice Digamo, maging si Mayor Fretz Diaz. At syempre ang ating pong ginagalang Colonel Lopez. At balita ko tuloy na ho ang pagtakbo ni Colonel Lopez bilang congressman ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Ipanalangin ho natin, napakaswerte po ng ating mga kababayan kapag si Colonel Lopez po ang naging congressman ng 3rd District, sapagkat nakikita ko naiisa ho ang layunin ng ating namayapang Gobernador Will Ragay Digamo at ni Colonel Lopez. Pareho silang lingkod ng Diyos. At nakikita ko kapag sila ay pareho, pag itong si Colonel Lopez ang naging congressman, sobrang laki po ng magiging pagbabago ng buong distrito, ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Okay, sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, this morning we will talk about former Congressman Arnie Tevez na isa na po ngayong wanted bilang isang leader ng isang terorista. Pag-uusapan ho natin ang naging punot dulo kung bakit humantong ang kanyang buhay sa pagiging isang wanted bilang isang terorista o leader ng mga terorista. To be honest, until now, nangangamba pa rin po yung mga kababayan natin dyan sa Negros Oriental sa mga pwedeng pang mangyari. Sapagkat tulad nga ho na sinabi ko, iilan pa lang po sa mga tauhan ng mga Tevez ang nahuhuli ngayon ng ating mga tropa o ng ating gobyerno. At syempre isa na dyan yung mismong leader at maging si Henry Tevez na nandiyan lang mismo sa Negros Oriental. At maging yung mga anak ni isa na dyan yung anak ni Arnie Tevez na si Kurt Tevez, na kung saan ay na-viral ho yung kanya pagiging malupit sa kababayan natin na isang security guard na tumutupad lamang ho ng kanyang tungkulin bilang security guard. At alam natin na si Kurt Tevez ay hindi na po bata. Kumbaga, kung atin ho talagang titignan,
kayang-kaya niya rin hong gawin lahat ng pwedeng gawin ng kanyang ama. At pwede niya ring isipin ang lahat ng kayang isipin ng kanyang ama. Sa madaling salita, dahil itong dalawa at maging si Henry Tebes ay hindi pa po nahuhuli o nakukulong man lamang, ay maaaring makabuo pa po sila ng plano. Maaari silang magsagawa o magplano upang malusutan ang kinakaharap nila ngayon na kaso bilang mga membro ng Tebes Terrorist Group, na kung saan sila mismo yung matatawag natin na mga pinuno. Kaya hindi ho maiwasan na mag-isip yung ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga kamag-anak nung mga naging biktima nitong ni Arnie Tebes o ng mga Tebes. Sapagkat alam ho natin na kung nagawa hong ipapatay ni Arnie Tebes si Gobernador Roel Ragay Digamo sa mismong pamamahay niya pa mismo, na mayroong mga tao at mayroon siyang bodyguard, hindi po mahirap para sa mga Tebes na magbayad uli o maghanap uli ng mga taong pusakal o mga halang ang bituka para po isa-isahin ang mga pamilya ng mga biktima na nagkaso dito sa magkapatid na Arnie Tebes at Henry Tebes, at maging sa mga suspect na inutusan nila. Ayon ho sa pag-aanalisa ng isa sa mga kaibigan natin na tinanong ko, sa pananahimik na ito ay tila ba mayroong malalim na pagpaplano? Isang malalim na pagpaplano na kung saan pinag-aaralang mabuti ng mga kalaban kung papaano sila makakalusot. Maaaring sa legal na paraan o maaaring sa dahas na pamamaraan o sa panlilinlang na pamamaraan. Ganun pa man, inaasahan na ho natin yan na isa o sa makalawa ay magpapakita ho ng o magpaparamdam ho itong mga kalaban natin. Sa totoo lang ho mga kababayan, sa pananahimik ho ngayon ni Tapasio, isang hudyat ho yan para ho sa mga malalalim ang pag-iisip na dapat hindi po magkumpiyansa si Mayora Janice Digamo, maging si Mayor Fretz Diaz, at maging yung mga pamilya ng mga biktima na kung saan nadamay ho yung kanilang mga kamag-anak sa pamamaril ho ng mga tauhan ni Arnie Tebes doon sa Pamplona, Negros Oriental, sa mismong tahanan ho mismo ni Gobernador Roel Ragay Digamo. Kaya nga ho, sa tingin ho ng ating mga kaibigan sa kanilang pag-aanalisa, ay maaring pinag-aaralan hong mabuti ng mga kalaban kung saan, kailan, anong oras, kumbaga pinag-aaralan nilang mabuti kung papaano nila mahuhuli o makukuha ang buhay nitong ni Mayora Janice Digamo at maging ni Mayor Fretz Diaz. Sa tingin ko po, kapag ang nawala ay si Mayora Janice Digamo, tulad po ng palagi nating sinasabi dito, Epipanyo Labrador, mawawalan na rin ho ng saysay.
yung pakikipaglaban ng iba nating mga kababayan na humihingi ng hustisya sa kanilang mga pamilya. Bakit? Sa totoo lang ho, kaya ho nagkaroon ng lakas ng loob yung mga kababayan natin na pumunta doon sa Senate hearing, at kaya sila naglakas ng loob na magkaso sapagkat nakikita ho ng mga kababayan natin na nakikipaglaban ho si Mayora Janice Digamo maging si Mayor Fretz Diaz sa kanyang asawa, at hindi lamang sa kanyang asawa, nakikipaglaban ho si Mayora Janice Digamo para po sa kapayapaan ng buong Negros Oriental. Nakikipaglaban po si Mayor Janice Digamo maging si Mayor Fretz Diaz para po sa katarungan, para po mabigyan ng hustisya yung mga dati pa na kaso na walang halaga na lang at pinatulog na lang doon sa korte, yung mga nakabinbin na sinampa dito kay Arnie Tevez sapagkat naiimpluwensyahan ng kanyang salapi. Ngayon, sa pananahimik ko ng pamilyang Tevez, hindi po maialis ng ating mga kababayan na mangamba sapagkat maaaring ang pananahimik na ito ng mga Tevez ay isang hudyat ng paghahanda kung papaano sila at kung ano ang magiging kanilang mga hakbang. At natitiyak ko po na sa mga sandaling ito, pinagpaplanuhan na po ng husto kung paano makukuha si Mayor Fretz Diaz maging si Mayora Janice Digamo. Kaya lagi ho nating sinasabi dito na ingatan ho sana ni Mayora Janice Digamo maging ni Mayor Fretz Diaz yung kanilang sarili. Huwag masyadong kumpiyansa, lalong-lalo na ho sa kanilang mga tauhan. Alalahanin ninyo. Ayon ho kay Tevez, nung nabubuhay pa si Gobernador Roel Ragay Digamo, may isa na nakatalaga na security. Itong si Gobernador Roel Ragay Digamo na tauhan naman ni Arnie Tevez. Kaya nalalaman ni Arnie Tevez ang lahat ng lakad ni Gobernador Roel Ragay Digamo. Sa pag-aanalisa ho ng iyong lingkod, maaaring may katotohanan. Sapagkat kung meron man pwedeng makaalam, ay wala na hong iba. Yung mga bodyguard lang ho. Paano ho nalalaman ni Arnie Tevez yung mga personal na lakad niya kung walang nagtitimbre sa kanya? Diba? Kung walang nagtitimbre sa kanya. Na isa sa mga tauhan ni Gobernador Roel Ragay Digamo na tauhan niya rin. Ang ibig sabihin ko lang ho dito, ayaw na ho kasi nating maulit pa yung mga ganong senaryo. Oh, di ba? At sana ho, yung magiging bodyguard ni Mayora Janice Digamo ay tiyakin ho nila na yan ay hindi kayang bayaran ng kabila. Dahil baka mamaya sa pananahimik nila ay may isang Judas dyan. Hindi po pwedeng, hindi ho maiiwasan yan sapagkat kung sa mga apostol nga ni Jesus Christ ay talagang sa 12 apostles ay may isa ho talagang traidor na ipinagpalit si Jesus dahil sa pera. Na pwede namang mangyari sa totoong buhay o maging dito kay Mayora Janice Digamo. Kaya nga ho, sana ho sa pananahimik ngayon ng mga Tevez ay wag pong maging kumpiyansa. Dapat ho mas mag-ingat pa. Sa sobra nilang pananahimik, lumalabas ho na gusto nilang i-cover agad yung kanilang sarili para ano't ano man ang mangyari at mayroong mang mangyari kay Mayora Janice Digamo, may mairarason sila.
Unang-una, hindi sila nagpapalabas ng kahit anong salita. Pangalawa, hindi sila nagpapakita ng mga reaksyon na sila ay patuloy na nakikipaglaban sa kaso na gusto nilang lusutan. Kaya sabi ko nga po, kung maniniwala lang sana ang ating gobyerno na marami pang mga tauhan si Arnie Tevez na nasa bundok, yung tinatawag nating mga pulahan, mga taong mga bandido na hindi daw na tatablan ng bala, na kung saan yun ang ginagamit ni Arnie Tevez tuwing eleksyon para po manggulo o mangharas, manakot sa ating mga kababayan na umiidolo kay Gobernador Roel Ragay Digamo para ang kanilang mga boto o mapilitan silang iboto si Arnie Tevez. Kaya tulad ng sinabi ko, nagsisimula pa lang ho tayo. Kaya okay lang na magsaya tayo sapagkat iniisa-isa na po ng gobyerno. At alam ko hindi rin madali. Ganun pa man, ang gusto ko lang pong ipaabot habang hindi pa po hawak ng gobyerno, itong si Henry Tevez, maging si Kurt Tevez, at maging ang leader talaga na si Arnie Tevez, ay wag po tayong maging kumpiyansa. Baka po sa sobra nating kumpiyansa, tayo po ay madisgrasya. Yan po ang punto ko. Para po maunawaan at maintindihan po ng panig ng mga Digamo kung bakit po tayo nagsasalita dito, hindi po para sa akin. Unang-una ho, hindi ko po sila kamag-anak. Pangalawa, kahit anong mangyari sa kanila, wala naman ho akong, hindi man ako makakapunta doon. Pero sa pamamagitan ho ng ating programa, ay napapaabot ho natin yung mga idea o yung mga pwede nating sabihin para naman ho makapaghanda sila sa posibleng mangyari na hindi nila inaasahan. Sa sobrang ahong tiwala ni Gobernador Roel Ragay Digamo, hindi naman natin minamasama yung kanyang hindi pag-iisip ng masama sa kapwa. Pero dahil sa kanyang pagiging kumpiyansa, dun ho siya na disgrasya. Sa totoo lang. Dahil ho sa kanyang hindi pag-iisip ng mga bagay na masasama, dahil kumpiyansa siya, unang-una dahil nasa loob siya mismo ng compound niya. Hindi po niya talaga iisipin yun na mayroong maglalakas loob na mga katulad niyang mga kampon ni Tevez na handang magbuhis ng buhay. Para kay Tevez ano ngayon nangyari? Hindi naman ho natin kinatutuwa yun. Nandun na tayo. Napakabait ho ng ating namayapang Gobernador Roel Ragay Digamo. Pero kung ako po tatanungin, hindi naman po sa sinisisi ko si Gobernador Roel Ragay Digamo. Pero kung nag-ingat siya at naging handa siya sa lahat ng oras, naging maingat siya sa kanyang sarili at hindi niya hinayaan na mawalan siya ng bodyguard sa tabi niya, maaari hong ngayon ay buhay pa siya at kapiling pa ho ng ating mga minamahal na kababayan. At sana ay nakakapaglingkod pa siya ngayon. Pero ganun pa man, sa totoo lang ho ay naging susi naman po. Dahil sa kanyang kamatayan ay nabuksan ho ang kaisipan ng ating mga kababayan na hindi naniniwala sa kabulukan o kawalangyaan itong mga Tevez. Sa totoo lang ho, marami na po mga supporters itong mga Tevez na pumapanig na ho ngayon sa mga Digamo sapagkat napatunayan na rin nila sa sarili nila na oo nga, na ang kasamaan, kahit anong pigil mo niyan, kahit anong tago pa nila, lilitaw at lilitaw yan at ang kasamaan ay hindi magwawag. Akala ho kasi ni Arnie Tevez na kapag napapatay niya ho
Gobernador Roel Ragay Digamo ay matatapos na po ang kanyang problema. Hindi po niya alam na sa pagkamatay ni Roel Ragay Digamo na itinuturing na bayani ng buong Negrosano, yun na ang hudyat ng kanyang katapusan o ng kanyang kasamaan o ng kanyang kalupitan sa mga tao na kanyang inapi. Wala ho yang pinagkaiba sa nangyari ho sa kamatayan ni Jesus Christ. Akala ho kasi ni Satanas pag namatay ho si Jesus Christ sa krus, yun ay magiging wakas ni Jesus Christ. Akala ni Satanas nagwagi na siya kasi nga namatay si Jesus Christ. Hindi alam ni Satanas na yun na ang hudyat para magwagi ang kabutihan sa kasamaan at mailigtas ang mga taong lumulubog na sa kasalanan. Gayon din po ang nangyayari ngayon sa usapin patungkol po dito kay Arnie Tevez at kay Gobernador Roel Ragay Digamo, na ang akala siguro ni Tevez pag napatay niya si Gobernador Roel Ragay Digamo, mananatili siya sa kanyang pwesto. At akala niya siguro hindi magwawakas yung kanyang kasamaan. At alam ko, nag-iisip na ho ngayon si Arnie Tevez ng malalim. Siguro kung hindi ko pinatay si Gobernador Roel Ragay Digamo, malamang congressman pa ako ngayon. At kung hindi ko pinatay si Gobernador Roel Ragay Digamo, malamang may posibilidad na sa susunod na eleksyon pwede pang manalo yung kapatid ko. Malamang kung hindi ko pinatay si Gobernador Roel Ragay Digamo, kahit papaano kumikita pa ako sa aking pogo. Kumikita pa ako sa aking STL. Kahit papaano makakabenta pa ako ng shabu. Kahit papaano makakagawa pa ako ng kasamaan. Alam ko nagsisisi ho si Arnie Tevez ngayon sa malaking kapalpakan na kanyang ginawa sa buhay niya. Tinatawanan niya ho yung Pangulo, tinatawanan niya si Rimulya, si Abalos. Minamaliit niya yung kakayanan ng mga may nasa katungkulan. Kumbaga sa sobra niyang pagmamataas sa kanyang sarili dahil nga sa tiwala niya sa kanyang mga abogado na kaya siyang iligtas nito, ayun. Hanggang ngayon ho, pati si Tapasio nagtatago na ho. Pati yung ibang mga abogado niya, halos wala na pong mukha na maiharap sa mga tao dahil po lumilitaw ho dahil sa kanilang pagiging mukhang pera. Akala nila siguro, pinaniwala nila si Tevez na kami bahala, abogado kami, magaling kami, bigyan mo lang kami ng malaking halaga. Diba? Ano nangyari? Wala. Kaya eto po sana maging halimbawa ho si Tevez doon sa ibang mga politiko, lalong-lalo na po sa ibang mga congressman dyan na may kapareho kahawig ng ugali ni Arnie Tevez. Naway maging halimbawa ho to sa inyo. Hindi nyo po kailangan magpapatay ng kapwa ninyo politiko para lang manatili kayo sa pwesto o maangkin ninyo yung pwesto na yan. Tandaan ninyo na dito sa mundo, lahat po tayo panandalian lang. At wala hong nananatili dito sa mundo. Wala hong pinagkaiba yung kapangyarihan sa pera o sa mga ari-arian mo. Na kapag namatay ka, yung kapangyarihan mo dito bilang congressman, hindi mo po madadala sa langit yan.
Kung dito congressman ka, doon wala kang kapangyarihan. Pantay-pantay ho ang tingin ng Diyos sa tao. Walang presidente. Diba? Kaya sana ho itanim nyo sa isip at puso ninyo na kung ano man ang meron ka, yan ay maaaring pinahiram lang sa'yo at talagang pinagkatiwala lang sa'yo dahil hindi mo nga, sabi ko nga gaano man kaganda ang bahay mo, pag namatay ka, sa kabaong din ng punta mo at ililibing ka sa ilang lang, sukat lang na kung saan kakasya yung kabaong mo para ilibing o ilibing ka, ibaon ka sa hukay. Gaano man karami ang sasakyan mo, gaano man ka dami yung mga ari-arian mo, ay pag namatay ka, uuuring ka din. At magiging kalansay ka na lang. Gaano ka man kayaman, sabi nga, hindi kayang protektahan ng pera mo o ng kayamanan mo, kapangyarihan mo, yung buhay mo. Babawiin at babawiin niya ng Diyos. At doon, sa huling hantungan mo, mag-uumpisa na yung paghahatol ng Diyos sa iyo sa lahat ng mga nagawa mo dito sa mundo. Akala siguro ng mga mayayaman na to na pag sila ay namatay, mayaman pa rin sila pagdating doon sa kabilang buhay. Akala nila pagdating doon sa kabilang buhay, kung ano sila dito, yun din sila. Hindi naman po to kagaya nung dun sa napapanood natin sa Bubble Gang. Sabi nung doon, San Pedro doon sa Bubble Gang, kung anong trabaho, kung musician ka, may pumasok doon, ang trabaho po niya ay waiter. Hindi tinanggap kasi wala naman daw restaurant doon sa langit. Diba? So mga kababayan, ang sa akin ho dito maging aral ho sa inyo si ex-congressman Arnie Tevez na dahil sa sobrang kasakiman sa kapangyarihan at pera, nalugmok siya sa hindi magandang sitwasyon. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Muli sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.